Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is May 4, 2026. Time check po tayo. It's 1:22 in the afternoon. 1:22 ng hapon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ng banal na kasulatan, ang sacred scriptures, the Bible. And today, ang pag-aaralan nating salita ng Diyos ay matatagpuan natin mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 14, mga talata 21 hanggang 26, ika-5 linggo ng muling pagkabuhay. Okay, so bago po tayo magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan muna sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Come, O Holy Spirit, fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just. Let our charity be such as to offend no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life, enlighten us in our ignorance, advise us in our doubts, strengthen us in our weakness, help us in all need and embarrassment, protect us in temptations, and consoles us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come, come, with your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Regina Pacis, pray for us. Regina Apostolorum, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral at pagbabahagi ng muli po ang ebanghelyo natin ay hango mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 14, mga talata 21 hanggang 26. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint John. Jesus said to his disciples, "Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." Judas, not Iscariot, said to him, "Master, what happened that you will reveal yourself to us and not to the world?" Jesus answered and said to him, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words, yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I had told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name, who will teach you everything and remind you of all that I told you." In the Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ.
We are we are going to have a surprise exam today. Get a one-page sheet of paper, write your name, the date today, your section, and at the upper portion corner of your paper, write also the subject. This will going to be a short exam with only 10 items questions. Everything is on the board, which includes the rest of my instructions. The questions are the following. What is your name? How old are you? What is the name of your dad? What is the name of your mom? What is the nature of work of your dad? What is the nature of work of your mom? Etc. etc. So those are the questions. Those are two easy questions. But almost half of the class failed after checking the papers. Why? Because at the very top of the exam written on the board was the instruction, a written instruction, not a verbal one. Just write your full name and you will get the perfect score of 10 for this exam. And because almost half of the class failed to follow the instructions, almost half of the class then failed. That's it. Minsan, may mga bumabagsak sa exam hindi dahil ang mga kumukuha o kumuha ng exam, hindi sila nag-aral. Hindi dahil doon. Bumagsak sila hindi dahil doon. Dahil hindi sila nag-aral. Sa halip, minsan ay nagkakaroon ng kalituhan, kung minsan ay nagkakaroon ng kakulangan sa pagsunod sa instructions para sa exam. Minsan din naman, hindi nasa suliranin ng hindi pagsunod. Okay? Wala dun sa hindi pagsunod. Minsan, nandun sa kakulangan dun sa instruction. Magulo yung instruction, confusing yung instruction. Mga instructions, tulad ng mga vague, tinatawag sa English. Sa English, vague ang instructions. Vague instructions, for example, discuss the importance of history. Vague yung instruction na yan. Bakit? Una, hindi nito tinutukoy kung anong aspeto ng history. It doesn't specify which aspect of history ang kailangang i-discuss. Iyan ba'y pambansang kasaysayan? Iyan ba'y pandaigdigang kasaysayan? Yan ba'y lokal na kasaysayan? Sinaunang kasaysayan o modernong kasaysayan? So yung instruction na discuss the importance of history, big kasi hindi nito natukoy o tinutukoy kung anong aspeto ng kasaysayan. Pwede rin hindi talaga siya malinaw. It does it does not clarify ang sakop or the scope kung ano ang ipinadidiscuss. The importance of history. Anong scope? Political history ba? Cultural history? Economic history? Faith history? Or religious history? And it can also be big because hindi sinabi kung anong format, sa anong format dapat gawin. In an essay form ba? Or madalian, bullet points, simplified, or parang critical analysis sa parang reaction paper. So, ganun. Hindi nasabi kung anong format.
dapat ito gawin, hindi malinaw kung anong scope, at hindi rin tinukoy kung anong aspeto ng kasaysayan. At maaari din walang malinaw na criteria for evaluation. Tinatawag namin na sa education rubrics. Rubrics does not provide a clear criteria for evaluation or checking. Ang haba, isang page, dalawang page, tatlong page, ilang words, 300 words, 500 words. Kailangan ba magbigay ng mga halimbawa habang dinidiscuss ito o hindi na? So, criteria for assessment and evaluation, we commonly called rubrics. Kaya minsan, yun na nga talaga, wala sa suliranin ng hindi pagsunod. Minsan, ang suliranin ay nasa hindi malinaw, kulang-kulang, malabo, o magulong instructions. Ebanghelyo ngayon, malinaw na pinasusunod ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo sa kanyang mga tagubilin o utos. Okay, dalawa yon. The commandments and my words. Mga tagubilin o utos. Sa una, sabi, balikan natin, whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. Pagkatapos, meron din portion, whoever loves me will keep my word. Will keep my word. Sabi ng Panginoon. So malinaw, pinasusunod ng Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga disipulo tungkol sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tagubilin o utos. At ang pagsunod sa kanyang mga tagubilin, salita o utos ay sinasabing pagpapahayag ng pag-ibig sa kanya. Ibig sabihin, ang umiibig talaga sa kanya ay sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tagubilin, o sa kanyang mga utos. Marami yon. Marami yon. Tulad ng pagkalinga sa mga nangangailangan. Okay, tagubilin at utos na yon. Okay? Painumin ng mga nauuhaw, pakainin ng mga nagugutom, bigyan ng kagaanan ng kalooban silang mga nalulungkot o naghihinanakit, bisitahin ng mga nasa kulungan. Marami yon. Marami talaga yon. Okay? Patawarin ng mga nagkakasala sa iyo ng walang hanggang ulit. Marami talaga yon. Marami talaga yon. So, ang pag-ibig ay hindi sa Kanya para sabihin lang, mahal po kita, Panginoon. Hindi lang iyon para sabihin lang, mahal po kita, Panginoon. Kundi ang pag-ibig na iyan ay makita na sa iyong mga ginagawa, sa uri ng iyong buhay. Pag-ibig niya hindi lamang nasa salita, kundi makikita sa iyong mga gawa, iyong mga ginagawa, sa uri ng kung anong buhay mayroon ka. Madaling sabihin, mahal kita. Pero ang higit na patunayan niyan will require us na makita sa ating buhay, makita sa ating mga ginagawa. Okay? And so again, pinasusunod ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga disipulo sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga salita o utos.
Ngayon, sa lumang tipan ay may tinatawag na mosaic law. Mosaic law. M-O-S-A-I-C. Mosaic. Nilalaman nito ang mga utos ng Diyos na ibinigay kay Moises na nasulat sa bato upang sabihin sa mga tao sa Israel ang bayang pinili ng Diyos. Ang mga utos na ito. At bakit nagbigay siya ng utos, ang Panginoong Diyos, ito'y maaari upang maisaayos ang kanyang bayan para hindi sila maging magulo, to keep order. Okay. Ang galing sila sa slavery. Okay. Nanggaling sila sa slavery sa lupain ng Ehipto at nang makalabas sila, okay, dahil namuhay sila ng matagal sa karahasan, maring sila din ay marahas sa isa't isa. Kaya naman, kaya naman, maaari na ibinigay itong utos na ito ng Diyos kay Moises para di naman ibigay ni Moises sa Israel upang ang Israel parang matame sila. Matame sila. Okay? Maging, ano ba yung tame sa Pilipino? Yung, kasi di ba sa kalsada, ano ang rule sa kalsada? Ang pinakamarami at pinakamalakas, siyang maghahari, siyang magsusurvive. Yun ang batas ng kalsada, ng lansangan. At maaari ang bayan ng Israel nanggaling sa ganyan, base sa lakas at base sa dami. Kaya naman, magiging madali para sa kanila, maaari ang saktan ng isa't isa. Maaari maging madali sa kanila ang gawa ng masama ang isa't isa. And so, ang utos ay para magbigay ng order o kaayusan. Okay, so sa kanila. Para hindi magulo, mas detalyehin natin. Itong mosaic law na ito ay matatagpuan natin sa unang 5 aklat ng Biblia. Okay? First 5 books of the Bible. Anyway, the Latin word for Bible is Biblia, the plural of Biblion. Ibig sabihin, maraming aklat. Okay? Many books or books. Books. Maraming aklat. Sa terminong Kristiyano, in a Christian usage, it is often expressed as Biblia Sacra, nang ibig sabihin, mga banal na aklat o banal na kasulatan, sacred scripture. This reflects the fact, ito'y pinakikita na ang Biblia ay hindi lamang nag-iisang aklat, kundi koleksyon sama-sama ng maraming aklat o banal na kasulatan. Many sacred writings. Tapos, sa unang 5 aklat, sa Genesis, sa Exodus, sa Leviticus, sa Numbers, at sa Deuteronomy, okay, nasa kalagitnaan, nasa buod ng Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sa mga aklat na ito, naroon ang tinatawag na Pentateuch or Torah. Kung anong Pentateuch or Torah, assignment na lang uli. And so, basically, itong Pentateuch or Torah, pahapyaw, ay naglalaman siya ng mga utos, ng mga ritual, ng mga batas, civil laws, given by God to Moses for Israel. Yan ang sabi na ang batas na ito ay, yun nga, nasulat sa tapyas na bato.
dalawang tapyas na bato. Sinasabi ng ating simbahan, mga ama ng ating simbahan, na iyan ay dapat nakasulat sa ating mga puso. It must be written in our hearts. Hindi yan dapat manatiling nakasulat diyan sa dalawang tapyas na bato, kundi maisulat ang mga iyan sa ating mga puso. So, sa pagtutukoy nitong kinalalagyan kung saan makikita itong Mosaic Law, makikita sa Exodus chapter 19 verse 24. Ang pakikipagtipan ng Diyos sa bundok ng Sinai, na dun niya ibinigay ang 10 utos na makikita sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Nilalaman nito ang mga utos sa pagsamba. Okay. Nilalaman nito ang mga utos sa pagsamba. Pagtingin sa katarungan. Huwag mong pagnakawan ng iyong kapwa. Huwag mong pagnasaan ang di mo asawa. Huwag kang mag-imbot sa hindi mo pag-aari. Social conduct. Tamang pakikitungong panlipunan. Okay, Exodus again, chapter 20, verse 1 to 17. Pagdating naman sa Leviticus, yung buong kabuuan ng aklat ay nakatukoy, tumutok sa mga ceremonial laws, mga batas ng seremonya sa pagsamba, katulad ng pagbibigay sakripisyo, tungkol sa priesthood, tungkol sa kadalisayan ng sarili, purity, at mga pagdiriwang, sacrifices, priesthood, purity, festivals. Leviticus chapter 19, moral laws including to be holy, for the Lord your God, I am holy. Exodus, Leviticus. Pagdating sa Numbers, it contains the laws on community organization, ang mga panunumpa, ang mga vows, pati ang inheritance, yung mga pagpapamana, at ang mga tungkulin ng isang pari o ng mga pari. Numbers chapter 15. Mga batas sa pag-aalay, kasama na ang pagbibigay, galang, or observance sa araw ng pahinga, Sabat. Pagdating naman sa Deuteronomy, inuulit-ulit at binigyang lawak ang mga batas na ito bago ang bayang Israel ay pumasok o makapasok sa lupang pangako. Deuteronomy chapter 5. Muli, restates the Ten Commandments. Deuteronomy chapter 6, nilalaman nito ang Shema. Makinig ka, O Israel. Hear, O Israel. Okay? The Shema. Ito yung nasa gitna, nasa core ng pananampalatayang Judaismo. So, ano ang mga makita natin dyan? Ano ang mga kategorya nitong Mosaic Law? Moral law, kung anong tama't mabuti, ayon sa moralidad, Ten Commandments, Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, kasama ang category ng ceremonial law tungkol sa mga dapat at di dapat kainin, dietary rules, mga pagsasakripisyo, pag-aalay,
mga pagdiriwang, festivals. Okay, tapos civil law, yung batas panlipunan, judicial regulations, okay, na makita din sa Exodus, Numbers, Deuteronomy. So, iyan yun. Kategorya ng Mosaic law na ito, the moral law, the ceremonial law, the civil law. Okay? Primarily, this Mosaic law again is primarily can be found in the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pagdating natin naman, ibang aklat naman, pagdating naman natin sa huling talata ng aklat ng Ecclesiastes, the book of Colet, ang nakalagay, okay, conclusion, fear God and obey His precepts, sa ibang version, and obey His commandments. Fear God and obey His commandments. In other version, this version, precepts. Fear God and obey His precepts. In other version, obey His commandments. For man depends entirely on this, to obey the commandments, the precepts of God. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, last verse of the book of Ecclesiastes, Colet. Chapter 13, verse 12. Baligtad, sorry, nagkamali. Chapter 12, verse 13. Tanong, ito na ang tanong. Ang kaligtasan ba nating mga tao ay nasa kabuuan ng pagsunod natin sa mga batas na ito, particularly itong tinutukoy na Mosaic Law? Ulit, ang kaligtasan ba nating mga tao ay nasa kabuuan ng pagsunod natin sa mga batas na ito, partikular sa Mosaic Law? Kasi marami sa ating mga Kristiyano talagang ipinagdidiinan yan. Kung minsan, susunod ka sa isang sasakyan at ang sinasabi, obey God's commandments, fear God, for man depends entirely on this. Nakikita natin yan, nakasulat. Okay. Kung minsan, nasa mga sasakyan, kung minsan, nasa harap ng mga simbahan, fear God and obey His precepts, and in other version, obey His commandments. For man depends entirely on this. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Pero ang tanong, kaligtasan ba nating mga tao ay nasa kabuuan ng pagsunod natin sa mga batas, particularly sa Mosaic Law? Yun nga, nakita ko maraming Kristiyano talagang binibigyang emphasis yan, maging masunurin sa batas. Pero ang tanong nga, ang kaligtasan ba natin mga tao ay nasa kabuuan ng pagsunod natin sa mga batas, particularly the Mosaic Law? Sagot, sa Katolikong sagot, hindi. Hindi ko alam kung sa inyong sagot, oo, na ang kaligtasan natin mga tao nasa kabuuan ng pagsunod natin sa mga batas. Maaari niyong sinagot na oo. Pero sa isang Katolikong sagot, at pagtuturo ng ating simbahang Katoliko, nagsasalita po ako bilang isang Katoliko, hindi. Sapagkat kung ang kaligtasan natin, eto na ang katwiran. Sapagkat kung ang kaligtasan natin ay nasa pagsunod sa batas, again, sa Mosaic Law, bakit pa
isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak upang magsakripisyo pa at mamatay sa krus para sa sinasabing pagtutubos sa atin ng ating kaligtasan na tinawag pa siyang manunubos, Savior. Kung sapat na yung Mosaic Law, kung sapat na yung batas, bakit pa isisugo ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo ang kanyang bugtong na anak para magsakripisyo at mamatay sa krus? Kung ang logic sapat na yun, ang Mosaic Law. Tinawag pa natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang manunubos. Ibig sabihin, wala sa kabuuan ng pagsunod sa batas, naroon ang ating kaligtasan. Nasaan? Kundi talagang nasa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Tinubos ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Di ba? Sinasabi doon kapag sa misa, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi sinabing, narito ang mga batas na siyang tumutubos sa ating mga kasalanan. Hindi yun ang itinataas sa misa, kundi si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang itinataas, hindi ang mga nakasulat sa batas. Kaya yung way of the cross, sinasabi at idinadasal, pinapanalangin natin, Blessed are you, God, for by your holy cross, you redeem the world. It's not, Blessed are you, God, because of by obedience to your commandments, you redeem the world. Magkaiba yun. And so Jesus explicitly says, manampalataya kayo sa akin. Have faith in me. Makikita sa aklat ni San Juan, St. John chapter 14 verse 1, kung saan binibigyang diin ni Jesus sa atin, sa kanyang mga disipulo, bago ang kanyang pagpapakasakit. Huwag kayong mag-alala. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. And so, nasa faith, nasa pananampalataya kay Jesus, He comforts His disciples before His passion and death. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Ito yung malinaw na makikita sa banal na kasulatan kung saan si Jesus tuwirang inuutusan, tinatagubilinan ang mga alagad na tayo, ang lahat ng kanyang mga alagad at disipulo ay dapat manampalataya sa kanya. Jesus directly calls, command for faith in Himself to Jesus. Malinaw yan. Malinaw yan. So, hindi sinasabing ng manampalataya ayon sa pagsunod sa Mosaic Law na magbibigay yon sa atin ng ganap nating kaligtasan. At sa akin din naman, may magkakasala at magkakasala sa batas. Magnanakaw,
May mga nagnanakaw, huwag kang papatay. May mga pumapatay. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kano karaming tao ang umiibig higit sa mga bagay na pansamantala tulad ng pera o kayamanan, umiibig ng higit kaysa sa Diyos. So, may magkakasala at magkakasala sa batas. At dahil dito, ang bawat kasalanang nagawa at nagagawa sa paglabag sa batas, mangangailangan ito ng kaukulang kabayaran. Kaukulang kabayaran. At dahil nagkasala nga tayo sa Diyos, sinasabi ng mga ama ng ating simbahan, nagkasala tayo sa Diyos na walang hanggan, dapat siyang walang hanggan din ang magbayad o tumubo sa atin sa bawat paglabag ng mga kasalanan, anuman ito. Kung dugo ng isang ordinaryong tao lang yan, na wala siyang hanggan, ordinaryong tao, tao lang si Jesus. Kung tao lang si Jesus, hindi mababayaran ng kanyang dugo ang walang hanggan nating kasalanan na nagawa natin sa walang hanggang Diyos. So, ang kabayaran ng kasalanan natin na nagawa natin sa walang hanggang Diyos, walang hanggan din ang dapat magbayad o tumubos dito. Doon mapupunta, sino si Jesus? Tao lang ba siyang ordinaryo o isa siyang Diyos na wala din siyang walang hanggan? Okay? So, oops. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang batas. Kasi sinabi nga ni Jesus, whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang batas, na walang kabuluhan ng pagsunod sa batas. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi rin naman niya, ako'y naparito hindi upang pawalang bisa ang batas o mga propeta. Ako'y naparito hindi upang pawalang bisa ang mga ito, ngunit tupdin ito at ganapin ang mga ito. English, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. What is that law? The law of love. The law of love. O guro, ayon sa mga batas, ano ang pinaka mahalagang utos? Ayun na. Summing up into 2. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ng iyong buong isip, puso at lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung tayo ay salamin ng ating kapwa, hindi mo dapat gawa ng masama ang iyong kapwa dahil ang paggawa mo ng masama sa iyong kapwa para na ring larawan ng paggawa mo sa iyong sarili ng masama. Mirror image. Mirror image. Mirror image. Gawan mo ng masama ang iyong kapwa, ginagawan mo rin ng masama ang iyong sarili. Bakit? Ang paggawa mo ng masama sa iyong kapwa
ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Dahil kapahamakan lang naman ang pupuntahan sa bawat gawaing masama. Ibig sabihin, manatili tayong nagsisikap na makasunod sa mga batas, sa mga tagubilin, sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo ng Diyos, nang hindi naman natin iniaalis ang ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan bigyan natin ng todong pagpapahalaga ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ang mga ginawa, ang mga itinuro, ang mga ibinilin ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. So kasama sa una, whoever has my commandments and observe them is the one who loves me. And then again, whoever loves me will keep my word. And so, ang magiging mga tanong, ano ba ang mga utos ng Diyos? Sumunod na tanong, ano ba ang mga tagubilin ng salita ni Jesus sa atin? Anong kanyang mga salita at tagubilin ni Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo, na dapat nating sundin? At ano ang mga utos ng Diyos na kailangan na rin naman nating sundin? Pero ang batas ay hindi pabalik o retroactive. Pasulong yan. So kung pasulong yan, sa dulo, after the Mosaic Law, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Mosaic Law, meron, kapag pumatay ka, kamatayan din ang parusa sa iyo. Kung pumatay ka, kamatayan din ang parusa sa iyo. At kahit sa pangangalunya, kamatayan din ang magiging parusa sa iyo. Ayon po sa batas, siya na nahuli naming nangangalunya, ayon sa batas, ay batuhin hanggang siya'y mamatay. Anong sabi ni Jesus? Sino man sa inyo na walang kasalanan, maunang siyang bumato at walang nakabato. O ibig sabihin, hindi na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Na hindi mo na kailangang gawa ng masama ng isang taong ginawan ka ng masama. Hindi na mata sa mata, hindi na ngipin sa ngipin, kundi batas na ng pag-ibig. Batas na ng pag-ibig. May kasabihan, hindi maitatama ang isang mali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. So ang Ebanghelyo ngayon, ang gusto lang naman ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. At may imbitasyon din na kung sana siya ay mamuhay rin sa atin. To live within us, to make His dwelling place within us. Kaya nga, ang kanyang mga tagubilin at utos, kanyang mga salita ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo, isinusulat yan sa ating mga puso, dapat malagay sa ating mga puso, hindi sa mga tapyas na bato. Yung mga nasa tapyas ng bato ay pagpapaalala. Subalit, ang higit ay dapat iyan ay matagpuan sa ating mga puso.
na ang Diyos ay nasa atin, namumuhay sa atin, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, at sa uri ng ating buhay. Manatili tayo sa Kanya. To abide in Him, to Jesus. At matagpuan natin ang ating mga sarili sa loob ng the mystical body of Christ, the Church. Ang simbahan na ito ay nararapat na maging tahanan ng lahat ng tao, kasama na ang mga makasalanan, including or especially the sinners. Tayong lahat yan, the sinners. Kung sa isang simbahan may hindi pinapapasok, sinasabing itinitiwalag dahil makasalanan o lumabag, mag-isip tayo. Kasi ang Diyos ay naparito muli at muli para sa mga makasalanan. Kaya naman, kung isasarado natin ang pintuan ng simbahan para hindi papasukin at tangkilikin at arugain at kalingain ang pangangailangan ng mga makasalanan, na tayo rin naman ay makasalanan, meron tayo malaking kasalanan, meron tayong pagkukulang. Lahat tayo yung mga makasalanan at ang Panginoon ay dumating hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. So if we had the intentions or a declaration to exclude people from our church because sabihin natin sila'y makasalanan, magsipuli talaga tayo. Baka hindi ito ang totoong simba na sinasabing itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ay tumanggap, kumalinga sa mga nangangailangan, lalo na sa mga makasalanan. Hindi ako naparito para sa mga banal, kundi ako'y naparito para sa mga makasalanan. At sino sa atin nang hindi makasalanan? Hindi rin ako naparito upang hatulan ng mundo, not to condemn the world. Ako'y naparito upang sagipin ito, to save it and not to condemn it. To save it and not to condemn it. Saint Augustine, who said about Jesus, Jesus is the Savior of humanity. He is the begotten Son of God, who became a son of man to make many men sons of God. Medyo malalim talaga yon. Si Jesus ay bugtong na anak ng Panginoong Diyos, ng Amang Diyos. Ang bugtong na anak niya na isinugo niya na siya'y naging anak ng tao upang ang tao ay maging mga anak ng Diyos, mga banal. So this beautifully expresses the mystery of salvation. Ito ang misteryo ng pagliligtas sa atin. Si Jesus took a human nature and so that humanity could share in a divine life. Sino ba talaga siya? Kung tao lang yan, hindi niya mababayaran. Di niya na mababayaran at di niya nabayaran ang kasalanang nagawa natin, ng ating mga magulang, ng mga unang magulang natin, ng mga kasalanan natin.
Di niya kayang bayaran yan kung ordinaryong tao lang siya. Sinasabi ng ating mga ama, ang pagkakasalang nagawa sa walang hanggang Diyos, dapat walang hanggan din ang tumubos. And so this is Jesus' mission assignment. He became man to save us, the fallen humanity. He became man to save us, the fallen humanity. Ang mga ama ng ating simbahan at nasulat rin naman sa ating Catechism of the Catholic Church, tinuturo na ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos. It's a gift from God. It's God's gift na naibigay sa incarnation, incarnation, pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y nagsakripisyo. Incarnation, karne, made flesh, and the Word has made flesh, incarnation. Okay, sa kanyang incarnation, sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y nagsakripisyo, naghirap, namatay sa krus. At alam naman natin na hindi natapos lang yun dun sa kanyang kamatayan. And so again, hindi ko sinasabi na walang saysay, walang halaga o dapat i-ignore ang kautusan ng Diyos, ang Mosaic Law. Hindi yun ang sinasabi ko. Sinabi rin naman sa atin na dapat nating sundin. Dapat nating sundin ang commandments and observe them. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ulit at ulit, Jesus said to his disciples, whoever has my commandments and observe them is the one who loves me. So obey the commandments. Observe the commandments. Keep the words of Jesus. Keep the words of Jesus. And so yan po. Parang kumbaga sa exam, gawin nating 25% pagsunod sa kautusan. The 75% is the faith sa ating Panginoong Hesukristo. Both of which, pareho silang mahalaga. Ang pagsunod sa kautusan at patuloy na pagpapahalaga, pagmamahal at pag-ibig at pagkilala sa mga nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, nabis na. Okay? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, isang regalo. Hindi yan ma-achieve. Ganap na ma-achieve. Anumang efforts mo na gawin para dyan. Nothing of your faith or heroic achievements. Not of that. Not any of your faith, heroic achievements. But rather, with the sacrifices of Christ, ng ating Panginoong Jesucristo. Blessed are you, God, for by your holy cross, you redeemed the world. Blessed are you, God. Naalala ko na naman, the way of the cross. The way of the cross. Diyan na po natin tapusin. Marami nang nasabi. At sana ito'y maidagdag nyo sa inyong mga pag-aaral na rin ng banal na kasulatan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito.
Paalam.